At patuloy pa rin po yung pag-rescue ng mga otoridad sa mga residenteng na-trap sa lampas tao na baha sa Provident Village sa Marikina. May live report si Mav Gonzales. Mav? Sandra, patuloy nga na bumubuti ang panahon dito sa Marikina City kasabay ng pagbaba ng level ng tubig sa Marikina River. Kagabi tila lawa ang maraming lugar sa Marikina na umabot hanggang 10 feet ang tubig baha. Ngunit ngayong umaga, sumikat na ang araw. Tumigil na rin ang malakas na ulan. Patuloy pa rin ang rumaragas ang agos ng Marikina River, ngunit bumaba na ang level nito sa 19.4 meters as of 9:50 a.m. Isang metro ang binaba niyan mula kaninang madaling araw. Kanina meron din tayong namataan ng mga dumaang chopper ng Philippine Coast Guard para magmanman sa iba't ibang binahang lugar kabilang na ang Marikina. Sana nga raw magtuloy-tuloy na ang magandang panahon para mas mapadali ang rescue operations. Doon kay sa Provident Village, marami pang mga residente ang hindi nakuha kahapon dahil sobrang lakas ng current at mataas nga ang tubig, kaya daw delikado kung pilit pang susuungin ng mga rescuers natin. Sandra, pinapaalala naman natin kung meron mga gustong mag-donate, ang preferred po natin ay pagkain at bottled water. Kung pagkain naman po, sana po daw ay ready to eat para hindi na po mahirapan yung mga evacuees natin. At yan po muna ang latest mula dito sa Marikina City. Balik sa'yo, Sandra. Mav, anong mga areas yung sa palagay mo or sa impormasyong natatanggap mo meron pa talagang tubig? Dito sa Marikina, Sandra, meron tayong 3 barangay na talagang tinamaan daw ng tubig baha. Yan yung barangay na Malanday, Nangka at Tumana. Sila kasi yung talagang nandoon malapit sa river. Pero kagabi nandun tayo nagbantay sa Provident Village dahil alam natin na nung Ondo, yun talaga yung tinamaan ng baha. Ngunit ngayon daw kasi mas pinatibay na yung dike. Yung dike kasi na yun, nagiba noong tubig noong Ondoy. Kaya sobrang lakas ng pumasok na tubig doon sa kanilang village. Pero ngayon, matibay nga raw ang pagkakagawa. Kaya naman napigilan kahit napakalakas ng agos ng tubig dito sa Marikina River. Sandra? Mav, nung panahon ng Ondoy, itong Provident Village talagang para naging ghost town siya. Kumbaga, talagang nawala yung mga tao dyan ng ilang araw. Kamusta ngayon ang sitwasyon dyan? Nasa bahay na ba nila yung mga residente? Sa ngayon, Sandra, karamihan sa mga residente dito ay naroon pa rin sa Tanyong High School. Doon sila nagpalipas ng gabi. Ngunit merong mga ilang residente kasi kahapon nag-ikot tayo sa kanilang amphibian ng Philippine Navy. Meron sa kanila na ayaw talagang umalis ng bahay nila dahil meron naman daw silang 2nd at 3rd floor. Pero marami dahil nga raw nadala na sila ng Ondoy, hindi na rin nagpapilit pa at sumama na ng rescue sila ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Sandra? Yung mga binanggit mo kanina, di ba, may mga relief items na hinihiling sana yung gobyerno. Sinasabi ba ng local government sa'yo na hindi enough yung dumarating sa kanilang tulong sa ngayon? Kahapon kasi, Sandra, ang natanggap lang ng mga evacuees natin ayun para sa gabi. So ngayong umaga, wala pa tayong update kung meron pang mga karagdagan na supplies na dumating para sa mga evacuees natin. Pero syempre dahil nga patuloy pa rin ang rescue operations, nadadagdagan ang bilang ng mga evacuees natin sa iba't ibang evacuation centers. So hindi daw masama kung madadagdagan din ang supply ng mga dinodonate ng mga tao. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzales.